أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالمهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nandito pa tayo sa mga tasaulat o kaya syubhat. Kung may mga naririnig tayo na hindi maganda, ito na ang last na pagkakataon na inshallah pwede nating pagtulungan na maisalaysay, ma-explain ang reality para hindi halimbawa yung subhat na yon ay magiging hadlang sa ating pagtanggap ng katotohanan at hindi magiging sagabal sa ating paniniwala dahil ang lahat ng hindi natin naintindihan at magiging mananatili yun dito sa ating pag-iisip, yun ang magiging dahilan ng ating pagkawala sa landas at magiging dahilan na makakalayo tayo sa tunay na paniniwala ng Islam. So I request each and every one of you na kung mayroon kayong gustong itanong, mga syubhat, doubts, inshallah mag-question kayo, kaya tanungin ninyo upang halimbawa kahit makaalis kami dito na wala kayong dalang mga bagay na hindi niyo naintindihan. And I am very sure na ang lahat ng naibigay namin hindi niyo naintindihan kasi maybe ngayon pa lang naririnig ninyo, o kaya halimbawa kahit man narinig ninyo, hindi din kayo nagbigay ng halaga sa mga naririnig ninyo. Ang hindi lang natin alam na yung naririnig natin yun at saka yung dapat nating alamin, yun ang katotohanan. Yung dapat natin alamin pero hindi nating binigyan ng sapat na kahalagaan, ay yun talaga ang magiging ikakabuti sa ating dito man sa mundo at saka sa kabilang buhay. Unang-una, gusto kong buksan ang mga syubhat, yung mga doubts sa inyo, itong binibigay ng mga kapatid natin na ang mga Shia daw ay mayroong ibang Quran. Ang mga Shia ay mayroon silang ibang Quran na tinatawag na Mushaf Fatima. Mushaf Fatima. Ito ang mga pinakamalaki ding dahilan kung bakit yung mga ulama ng mga kapatid natin sa Ahlus Sunnah nagsasabi itong mga Shia daw ay kafir dahil yung Quran nila ay iba at naniniwala pa sila itong Quran natin ngayon ay may kamalian. At ang ibinibigay nilang yung dahilan na yun, yung mushaf ng Fatima. Mushaf ng Fatima. Ibig sabihin ng mushaf, Quran daw ni Fatima. Quran daw ni Hazrat Fatima az-Zahra na anak ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itong mushaf na sinasabi nila, hindi iyon Quran. Hindi iyon Quran. Ibig sabihin ng mushaf, yung iba't ibang
instructions na ibinigay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang anak at saka yung mga nangyayari sa mga propeta na nauna sa kanya, at kung ano ang mangyayari sa future, kung ano ang mangyayari sa future dito man sa dunya at saka doon sa kabilang buhay. Ang lahat ng instruction ng Rasulullah na yun, isinulat ng Hazrat Fatimah Az-Zahra at ginawang isang book. So, ibig sabihin ng mushaf, ibig sabihin nun, different instructions coming from Rasul sallallahu alaihi wasallam, at ginawa niya lahat yun, ginawa bilang isang book, isang kitab, at yun ang ibinigay ng Hazrat Fatimah sa mga kanyang mga anak na doon sa Imam Hasan. Pagkatapos ng Imam Hasan, binigay naman sa Imam Hussein. At saka ngayon, wala na ang 11 imams, no? Nandyan ngayon sa 12 imams. Ang pagtawag doon ay Mushaf Fatima. Ang iba, Mushaf. Mushaf, M-U-S-H-A-F. Mushaf. Tinapsilan nila, binigyan nila ng kahulugan na yung Mushaf daw Quran. Yes. Kasi ang Mushaf, ibig sabihin, kung ito man ay Quran, no? Kung ito man ang Quran, ang pagtawag dito, dahil iba't ibang papel na nakalagay dito, ibinaon isang book, ang pagtawag dyan ay Mushaf. So yung Quran, pwede rin natin tawagin na Mushaf. Pero yung sinasabi nilang Mushaf Fatima, tinatawag nila talaga Mushaf Fatima, ay different instructions yun ng Rasulullah. Inipon lahat ng Hazrat Fatima at ginawang book para hindi mawawala ng landas ang kanyang mga anak. So ibinigay yung lahat hanggat dumating. Para hindi naman diary, not exactly. Kuan talaga yung halimbawa ngayon isusulat ko ang mga halimbawa komentary ng Quran. Ang talaga ang reality ng komentary na yan, isusulat ko. Tapos ibabahin ko lahat, nagiging book. Ang pagtawag ng mushaf ng sumulat. Kung akong sumulat, di mushaf ko. Ayun. So mushaf Fatima, ibig sabihin noon ay hindi Quran na gaya ng Quran natin. So yung Quran natin ngayon, no, ang Quran natin ngayon ay iisa lang. Walang pinagkaibahan ang Quran ng Shia man o Ahlus Sunnah o Wahhabi o kahit lahat ng Muslimin, ang Quran natin ngayon ay iisa lang. Ang nawala lang yung real interpretation ng Quran. So, yung sinasabi ng Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, magtanong kayo sa mga marurunong kung hindi ninyo alam ang meaning niyo o kahulugan. So, alam natin na walang nakakaalam ng reality ng Quran except yung mga taong sutsi o kaya purified, except the purified ones, at walang iba yun kundi ang mga Ahlul Bait ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil may mga hadith, sabi niya, nahnu ahlul dhikri. Sabi niya, nahnu ahlul dhikri. Kami ang ahlul dhikr ng Rasulullah. Yung mga apo ng Rasulullah o kaya grandchildren. So isa yun. Pangalawang subahat na gusto nating ilinaw din, siguro naririnig ninyo, yung halimbawa, yung pagka-Muslim ni Abu Talib. Yung pagka-Muslim ni Abu Talib at saka ng Nabiullah Ibrahim. Abraham o kaya Ibrahim. Kasi mayroon nagsasabi na ang Abu Talib daw ay Christian. Namatay siya sa kanyang pagka-Christian at darating siya. Saan siya papasok kung ganun? Papasok siya sa impyerno. Narka. So iyon ay hindi yun totoo. Hindi yun totoo. Dahil unang-una mismo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang nagsasabi na ang kanyang uncle si Abu Talib ay wa alaikumussalam wa rahmatullah ay Muslim siya, pero itinago niya ang kanyang
Muslim para para madepenan niya ang Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Dahil sabi na Waalaikumsalam. Dahil sabi niya kung siya ay nagpahayag kaagad ng kanyang pagka-Muslim, 100% hindi darating ang Islam sa atin. Hindi talaga darating ang Islam sa atin. At siya ay namatay sa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yun ang pagkasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil yung mga tao na sinasabi ng Quran, wa ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yung mga tao na napo-force na itatago nila ang kanilang real na pagkatao. Ang kanilang pagkatao dahil meron silang hinahabol na kung gagawin nila yun na mag-i-introduce sila ng kanilang sarili, malamang ikakasama ng kanilang sarili at saka ikakasama ng lahat. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, gaya ng nangyari sa Salman al-Farisi, Yasir, Ammar bin Yasir, ang first Muslim na nasahid o kaya pinatay ng mga Quraysh sa Makkatul Mukarrama ay ang kanyang tatay na si Yasir at ang kanyang nanay na si Sumayya. Yun ang first martyr na babae at saka first martyr na lalaki. Yung anak niya si Ammar, hindi siya. Sabi niya, okay, hindi ko natatanggapin ang yung God o kaya Diyos ni Muhammad. Sasama na ako sa inyo. Yung Uzza at saka Lat at saka si Uzza. Yung dalawang pinakamalaking idolo sa Makkah at that time. So sabi niya, okay. Dahil sinabi niya ganoon, pinalayas siya. Pinalayas siya at safe siya. Hindi siya pinatay ng mga Quraysh. Yung nanay niya ginanyan, dalawang kabayo at yung kanya. Nahati yung katawan. Dahil ayaw niya talaga na sabi niya, Allahu wahid. Iisa lang ang Allah. At saka si Muhammad ay Rasulullah. Ganun ang nangyari. So, yung anak niya, hindi. Sabi niya, okay, hindi na ako sasama sa kanila. Sasama uli ako sa magbalik ko sa originality ko. Pinalayas siya. Dumating siya doon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at umiiyak talaga na sabi niya, nagiging kafir ako dahil ganito. Sabi niya, huwag ka nang magsasalita at huwag ka nang umiyak. Dumating na dito sa akin ang Jibril na yung ginawa mo ay totoo. Man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, yung mga taong na-force lang dahil meron silang hinahabol na pinakamahalaga talaga, pero yung nasa loob nila punong-puno ng paniniwala. Ang mga taong ganoon ay sila ang nabigyan ng iman na special na iman na kumbaga dahil sa kanila ay masisave ang karamihan. 'Di ba? So, dahil doon, sabi niya, sabi ng Rasulullah, kung hindi dahil sa defense ng Abu Talib, marahil ang Islam ay wala na ngayon. Yun ang hadis niya. So, dahil sa tamang pagkakataon talaga, so, alhamdulillah, dumating ang Islam. Nang namatay ang Abu Talib, sinabi din niya na wala ng religion na with God, magkatumbas man sa ayat. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Sabi ng Allah, ang real religion at ang iisang religion na nasa Allah Ta'ala ay Islam. Sinabi na Abu Talib, sabi niya, maniniwala ako na wala ng religion na totoo, kundi yung religion ni Muhammad. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa ajil farajahu. So, kung ganoon, ang Abu Talib ay isa siyang Muslim. Okay. Pangalawa, bakit siya ginawang, sabi niya, hindi siya Muslim? Dahil political motivation. Meron siyang politics para lang masabi nila ang Imam Ali ibn Abi Talib ay hindi siya infallible.
at hindi siya dapat magiging imam. Yun ang pinakamalaking dahilan kung bakit sinasabi nila ang Abu Talib ay Christian, namatay sa pagka-Christian. Pangatlo, siguro may magtatanong o kaya may nagtanong sa atin na sabi niya, ako ay isang Christian. At saka pangapat kayo naman magbigay sa akin ng Sabi niya, halimbawa ako ay Christian ngayon, at natanggap ko ang reality ng Ahlul Bayt. Okay? Ngayon tinanggap ko na ang Ahlul Bayt. Puso at saka lahat. Gumawa na ako ng kabutihan, o kaya nagsambahayan na ako. O kaya hindi pa ako nagsambahayan, halimbawa. Pero nag-aaral na ako ngayon kung ano ang Ahlul Bayt. Tinanggap ko na talaga in principle. Ang kulang na lang sa akin ay yung puruuddin, yung pagdala sa practice. Pero nag-ano na ako, anong tawag doon? Nagle-learn o kaya nag-aaral na kung paano gawin ang Ahlul Bayt. Tapos dumating yung takdang panahon na babalik ako sa aking habang buhay na So anong mangyari sa akin? Muslim ba ako? Paano yung yung mga dosa, yung mga kasalanan na nagawa? Halimbawa, 60 years old ako ngayon. So ang daming 45 years nagawa akong na kasalanan. Anong nangyari sa akin? Unang-una, napag-aralan natin sa Puruuddin, na kung sino man ang mag-Muslim, ito wala pa sa hadis, sa fikhi tayo, kung sino man ang mag-Muslim, natanggap na niya ang Islam, okay? At nagsabi na siya gaya ng sinasabi na la ilaha illallah, la ilaha illallah, talagang galing talaga sa aking looban, Ano ang napag-aralan natin? Ano yun? Anong napag-aralan natin? Ang Islam Isang purifying agent, di ba? Magiging tahir tayo, di ba? Magiging purified tayo. Totoo ba yan? Hindi pala kayo hindi kayo hindi niyo study. Ano naman kayo? Yung Islam, nag-Islam ka na ngayon, magiging purified ka na. Okay? Anong ibig sabihin ng purified? Para kang isang bata na walang Masya Allah. Isa yun. Yun Islam wala, Islam lang. Okay. Ngayon, natanggap mo ang tarika ng Islam. Yung sabi niya, inna hadaynahu sabila. Imma syakiran wa imma kafura. Yung tinanggap mo, lumayo ka sa pagkakapir mo at tinanggap mo ang hidayah. Ang hidayah na yun, kanino ba yun? Saan nanggaling? Sa akin ba yun nanggaling? Hindi. Kasangkapan lang ako. Kasangkapan lang itong kitab na nabasa natin. Ang real knowledge ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang real hidayah ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yun, ang asbab, ang connection noon ay nandito sa ating puso. Kung totoo talaga na tayo, inshallah, dapat sincere ka doon at matibay ka doon, inshallah, makukuha mong hidayat ng Allah Ta'ala. Waalaikumsalam. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung sino man sa inyo ang magsisikap na mabuti, na hahanapin niya talaga ang katotohanan, ibibigay namin sa kanila ang tunay na daan. Ang tunay na daan, ano yun? Yun ang hidayah na dinanap natin. Diba? Ngayon sinabi ng Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, ibtaghu ilayhil wasila. Sabi ng Allah Ta'ala, o kayong mga nananampalataya, o kayong mga bar-iman, o kayong mga mu'min, lalaki at saka babae. Sabi niya, ibtaghu ilayhil wasila. Hanapin niyo talaga ang wasila.
yung daan na yun, patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang daan na sinasabi natin? Hindi ba yung daan na mawadda? Hindi ba yung daan na hubbullah? Hindi ba yung pagmamahal na tunay na pagmamahal sa Allah ta'ala? Sinabi na natin yun. So natanggap mo na yun. So anong mangyari sa'yo? Sabi ng Allah ta'ala, okay. Huwag ka nang la tahzan, wala takhaf. Huwag ka nang matakot at huwag ka nang mag-alaala. Nandito ka na sa amin insyaAllah. At hindi lang yun. Sabi ng Hazrat Fatimah Az-Zahra, huwag ka nang mag-alaala. Kung papasok kami, halimbawa Rasulullah, mga anak niya, nandito sa pangalawang line. Inshallah papasok. Walang papasok mauna, kundi ang Rasul at saka yung Ahlul Bait niya at saka yung mga Shia nila. Yung mga Shia nila sino? Yung nagmamahal tunay sa Allah Ta'ala at sa Rasul at saka Ahlul Bait niya. Wala na yun. Nasabi na natin yun. Ilang beses na natin sinabi. Hindi ba? At saka, ang problema dito, no? Halimbawa, ang problema dito yung bil-aks. Halimbawa na hindi ka nagmahal at hindi ka sumama, nag-criticize ka pa sa Ahlul Bait. Naging isang kasangkapan ka pa sa pag-i-spread ng paglalaganap ng yung mga fitna na yun na maling paniniwala. Anong mangyari sa'yo? Anong mangyari sa'yo? Sinabi nga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam dito, sabi niya, sabi ng Rasulullah dito, sabi niya, ala wa man mata ala bughdi ali Muhammadin mata kafiran. Kung sino man sa inyo ang nagiging ang bumalik sa Allah Ta'ala o kaya namatay, sabihin na natin, ala bughdi, nandoon sa inyong puso ang yung galit, yung pagsuway, yung galit at pagsuway sa Ali Muhammadin, sa mga mga Ahlul Bait. Okay? Anong sinabi ng Rasulullah? Mata kafiran. Yung pagkamatay nila ay isang kafir. Ibig sabihin ng kafir ay yung matitigas ang kanilang ulo. Hindi ito laruan. Hindi ito na nagbibiro ang Rasulullah. Maraming Quran dito na mag-support. Isa pa, ala wa man mata ala bughdi ali Muhammad, kung sino man ang mamatay na nagdadala sila ng ng galit sa Ahlul Bait ali Muhammadin. Okay? Lam yasummu raihatal jannah. Hindi nila maaamoy ang kanila ang paraiso. Ano pa kaya? Papasok pa sila? Amoy lang, hindi pa nila maamoy. Masya Allah. Bakit yun? Bakit yun? Dahil sinabi ng Rasulullah, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hurrimatil jannah ala man dalama ahla baiti wa ala man qatalahum wa ala al-mu'ayyin la alaihim wa ala man sabbahum ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimullah wa la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim walahum azabun azim. Surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat verse 77. Sandali lang, no? Sa ayat Surah Al-Imran verse 77. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun azim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Sabi ng Allah Ta'ala, yung mga taong wala silang nasib, ibang nasib, wala silang share sa surga, sa paraiso. Wala silang
Wala silang makakatulong doon sa kabilang buhay. Fil akhirati. Wala yukallimuhumullah. At hindi sila, hindi sila, Allah will not talk to them. Ano yun? Hindi sila kakausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Day of Judgment. Pinapabayaan sila. Ha? At wala yanduru ilayhim yawmal qiyamah. At hindi din sila titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Day of Judgment. Ha? Wala yuzakkihim. Wala yuzakkihim, ang ibig sabihin ng zakaya ni to purify. Ibig sabihin, gawin kang malinis. So sabi ng Allah Ta'ala, hindi niya lilinisin yung mga tao makasalanan. Ibig sabihin doon, hindi ka papatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Walahum adabun azim. Walahum adabun azim. At meron silang adab na pinaka mabisa o kaya na pinakamalaki. Sino yung mga tao na yun? Sabi ng Rasulullah, hurrimatul jannah, haram ang paraiso ala man dalama ahla baiti. Kung sino man sa inyo ang nagiging hindi makatarungan sa ahlul bait ko. Anong ibig sabihin ng hindi makatarungan? Ang ibig sabihin noon ay yung mga tao, kahit anumang gawin sa inyo, in-explain sa Quran, sa hadith, sa sa logic, anong logic? Yung sa yung akli. Yani in-explain na maliban sa Quran at sa hadith, pero in-explain na sa para para lang matanggap ng kanilang isipan. Malinawan. Para malinawan nila. Dalil akli yun. Ang ibig sabihin nun ay para nilang winasak ang aking ahlul bait. Gaya halimbawa ngayon ako, kung gagawa ako ng kasalanan ngayon, hindi ako makikinig sa Quran. Ibig sabihin doon, ginawa akong hindi mayroon akong nagawang hindi makatarungan para sa aking sarili. Kasi originally, ang tao ay tumatanggap talaga ng mabubuti. Hindi yung masasama. Originality ng human being, tabiatul insan, yani kung ano ang maganda, pinapaniwalaan talaga nila. Pero bakit hindi pinapaniwalaan? Dahil merong nakatakip sa kanilang malinaw na puso o kaya yung malinis na puso. So sabi ng Rasulullah, at saka yung mga tao na halimbawa, except na maliban pa sa sa halimbawa, sabihin natin maliban pa sa halimbawa nagsabi sila ng ang ahlul bait ganito, gaya ng sinasabi doon sa amin na ang Ali daw ay nagsabi sa kanyang sa mga tao sa Kufa, sa bazaar ng Kufa, sa market ng Kufa. Sabi niya, o kayo mga sangkatauhan, mga kababaihan, huwag kayong makikinig at huwag kayong lalapit sa aking anak na Imam Hasan, dahil siya ay babaero. Ilang days lang nalabas ako. Sinabi yun. Sinabi daw ng Imam Ali. Mismo Imam Ali daw na ano kaya ang nasa isipan natin? So, maliban pa doon na nag-express siya ng mga kasinungalingan, lumalayo pa siya sa ahlul bait. Ano yun? Ibig sabihin nun ay zalam. Yani, nagiging gumawa ka sa kanya ng hindi makatarungan. Nagsinungaling ka pa. At gumawa ka pa ng fitna. Ang dami noon? Gumawa ka pa ng fitna. Na hindi naman ginawa ng isang tao. So, yun ang sinasabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, hurrimatil jannah ala man dalama ahla bait wa ala man qatalahum. At saka kung sino man ang pumatay sa kanila. Ibig sabihin yung hindi mo pinampaniwalaan,
ay hindi mo pinapaniwalaan, kahit anong maanggawa siya, ibig sabihin, pinatay mo yung tao na yun. Hada, mayyitun, mayyitun, mayyit. Anong mayyitun? Hindi yung katawan, yung pag-iisip niya. Yun ang sinabi ng Quran. Yung mga tao hindi nakikinig sa Quran, ano ang sabi ng Quran sa kanila? Sila ay mayyit, parang patay. Kasi hindi nila matatanggap ang katotohanan. Hindi din naman natin masabi na because of juhala, because of ignorance. Because of ignorance, kung narinig mo na ang explanation, narinig mo na ang knowledge at saka kung ano man ang narinig mo na ang lahat, ginawa na siya ang lahat. Gaya ng isang professor doon sa Pilipinas. Kung magsasalita siya, nagiging Muslim. Umiiyak pa yung umiiyak pa yung nakikinig sa kanya. Pero hindi siya nagiging followers ng Ahlul Bayt. Ano kayang mangyari doon? Yun. So, sinabi ng isang professor, sabi niya, huwa mayyitun, mayyitun, mayyitun. La mahala lahu. Patay daw yung mga tao na ganon at wala siyang place. Kahit saan. Pero yung hindi yung itong lahir na itong apparent natin, itong katawan natin hindi. Ang sinabi doon yung akal na hindi niya matatanggap. So, wala man qatalahu. Ano kaya yung pinatay nila mismo ang mga anak ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Gaya ng halimbawa yung anak ng Imam Hussein alayhi salam na 6 months old. Sa panahon na sa Karbala, halimbawa, ano ang sinabi ng Imam Hussein alayhi salam? Ya qaum al-muslimin, o kayo mga kaum ng mga muslimin. Sabi niya, ata'rifuna man ana? Sabi niya, alam ba ninyo kung sino ako? Sabi ng nasa kabila, naam, arifnaka. Kilala ka namin, alam ka namin, anak ka ng Ali at saka Fatima, apo ng Rasulullah. Sabi niya, kung ang pagkaalam ninyo na may kasalanan ako, itong bata ay walang kasalanan, bigyan niyo please yan ng kahit isang lang para makainom ng tubig. So anong ginawa nila? Para lang makuha yung para makuha yung price na pinakamaliit dito sa dunya. Pinana nila, pinana nila yung bata na Ali Asgar. Sa panahon na yon, nang makita ng Imam Hussein ang anak na duguan na. So nagsabar ang Imam Hussein alayhis salam muntik na ililibing niya kasi hindi niya pwedeng dalhin doon sa kanyang asawa. Hindi niya pwedeng dadalhin doon sa kanyang asawa kasi hindi talaga yung makakayanan ng mga tao, ng kanyang asawa. Ikakamatay talaga yun. So anong ginawa niya? Gumawa siya ng nagukay siya mismo ng kanyang kamay para lang ilibing ang kanyang anak. Nang malapit na niyang dumating ang isang tao. Isang tao na nakakabayo galing sa Madina. Nang lumingon siya sa kanyang likuran, akala niya mayroong pang tutulong sa kanya. Na makita niya isang Arab nagdadala ng sulat. Sabi niya, Yabna Rasulullah, nandito ako para ihatid sa iyo ang sulat ng iyong anak. Ang iyong anak ni si Fatima Sughra. Yung isang bata na babae, iniwan niya sa Madina kay Salama. Dahil hindi niya yun dinala dahil malakas talaga ang lagnat. Sabi ng bata, yung sulat na yun, sabi niya, ang nakasulat, sabi niya, tatay, kung halimbawa, saan na kayo ngayon? Kung nasaan na kayo ngayon? Kung hindi pa kayo magbalik dito sa Madina, pabalikin muna ang aking uncle na si Abul Fadl Abbas.
Saan na si Abbas? Ha? Nawala ng kanyang mata dahil pinana. Ha? Putol ng kanyang ay hindi pa naputol dahil ano pa 'yon. Putol ng kanyang yung dalawang kamay at yung katawan ay punong-puno na ng mga pana. At taga ng enemies. Nandoon na. So anong gagawin ng Imam Husain alayhis salam? Wala na 'yon. Sabi niya unang-una yung nauna sabi niya hindi. Pangalawa sabi niya kung hindi makakarating ang aking ang aking uncle, sabi niya ipadala mo na lang dito si Kuan, yung kapatid ko na si Ali Askar. Ano kaya mangyari sa iyo kung ganun ang ikaw ang nasa kanyang katayuan? Ha? Ganun ang sulat na marireceive mo. Ha? Nagmamakaawa ang isang bata na pabalikin ang kanyang kapatid na maliit. Pero sabi niya, kung halimbawa hindi pa kayo magbalik at wala ding maghatid sa kapatid kong maliit, i-kiss mo na lang ako sa kanya. Halikan mo na lang para sa akin. Halikan mo na lang ang kapatid ko na para sa akin. So ano kaya mangyayari doon? Ano kaya mangyayari? I-feel down ninyo. Anong mangyayari sa iyo? Halimbawa ako, tatay ako, halimbawa nandoon ang anak ko na gano'n. At kayo halimbawa nanay, na gano'n ang mangyayari sa iyo. Sabi niya, tatay, kung hindi pa kayo balik, i-kiss mo na lang ako. Halikan mo na lang ang kapatid ko para sa akin. Anong ginawa ng Imam Husain alayhis salam? Sabi niya, kapatid, bumalik ka na doon. Hinalikan niya na yung anak niya. Hinalikan niya yung anak niya. At kung kumuha siya ng dugo, ipinahid niya doon sa sulat ng kanyang anak. Sabi niya, kapatid, nakita mo na ngayon kung ang hiningi lahat ng anak ko ay ginawa ko na. At nakita mo rin ngayon kung anong nangyari sa anak ko. Ikaw nang bahala mag-explain sa kanya. At umalis ka na ngayon kasi sabi niya, gagawin ko na ang last yung tulong, hihilingin ko tulong sa mga Muslimin. Umalis ka na ngayon kasi kung maririnig mong itong words na ito ay magiging wajib sa iyo. At kung hindi ka magsunod 100% ay makakapasok ka sa Jahannam. Kasi last message na ng Imam Husain alayhis salam. Ano ang sinabi niya? Inilibing na niya ang kanyang anak. Pero, Masya Allah, hindi talaga naman makayanan niya ng yung inilibing ng kanyang anak. At nandoon naman ang isang anak niya na ganun ang sinasabi. Ano kaya ang tibay? Anong puso anong klaseng puso ang ganun? Anong klaseng puso? Sabi niya nang binituan niya ang last word niya, sabi niya, meron pa bang kayong mga Muslim nandiyan na ready para tumulong sa Ahlul Bait? Meron pa ba kayong mga may puso diyan na para tumulong sa Ahlul Bait? Tapos noon, nang may bigay na yon, tumayo siya at yun ang last niya, nasahid na siya doon. Nang makita ng mga kaum, ng mga Muslimin galing sa GF ni Jihad na ng Imam Husain alayhis salam, sinabi din niya ito sa mga kasamahan niya. Sabi niya, itong katayuan ko ngayon nakikita ng aking asawa, sabi niya, kung yung puputulon na ni Simir, Simir ang aking ulo, nakikita ng asawa ko. Umupo yung al-la'in, yung mal'un na yun, yung mal'un sa kanyang anong tawag dito? Sa kanyang dibdib at kinuha yung niya, yung buhok niya at saka inalis ang kanyang ulo. Alam ba ninyo ang anong sinabi ng Imam Husain alayhis salam? Sinabi niya, wallah, successful na ako ngayon.
Ganun ang sinabi niya. Kasi successful na siya, nagkurban na. Ang last pinagkurbanan niya ng yung paghaji niya ay ang pinakamamahal niyang anak na isa na si Ali Asgar, yung 6 months old. Sa ganun ang ginawa ng mga Muslim, ano kaya ang mangyari sa Rasulullah? Ha? Man adani faqad adallah. Kung sino man ang nakapagbigay sa akin ng ng ganung yung masasakit na ganun din, kasama rin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kung Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagsabihan mo ng ganun, ano kaya mangyari sa iyo? Hindi ba Jahannam? Ha? Kaya nga sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam, hurrimatil jannah ala man zalama ahla baiti wa ala man qatalahum wa ala al-mu'ayyan lahum mu'inu lahum wa ala al-mu'inu alaihim. At saka yung mga taong hindi sila nakasama na pumatay, pero kasama sila sa pag-i-spread ng kasinungalingan. Kasama sila doon. Wa alaman sabbahum, at kasama yung mga tao na marami silang sinasabi na nagmumura sa linalait-lait din ang Ahlul Bait. Anong mangyayari sa kanila? Haram sa kanila ang paraiso. So ano pang masasabi natin? Tapos sinabi ng Allah Ta'ala, ulaika la khalaqa lahum. Wala na silang place sa surga. Wala na silang hindi na ako tutulong sa kanila sa Day of Judgment, sa kabilang buhay. At wala yukallimuhumullah. At hindi sila kakausapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah. At hindi din titingnan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin ng titingnan, hindi sila tutulungan ng Allah Ta'ala. Kahit ano pa man ang gawin nila. Wala yuzakkihim walahum azabun azim. Nandiyan sa suratul Al-Imran 77, matatagpuan ninyo ang mga sinasabi natin yan. At meron pang sinabi ng Rasulullah, Al-wailu zalimi ahlul baiti. Curse, sabi niya. Anong curse sa Tagalog? Sinusumpa ako yung mga taong nagmumura o kaya gumawa ng hindi makatarungan sa mga ahlul bait ko. Ano pa? Sabi niya, tapos yung adab, yung punishment ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, saan sila ipapasok? Kasama ang mga munafikin. Yung nagpapanggap. Nagpapanggap na tunay na Muslim. Pero hindi nila sinusunod. Kaya nang nangyari doon sa amin, yung I can still remember na 1987 in Tawi-Tawi, that is in Sitangkay. Merong nagmumura doon. I explained up to 12:30 sa midnight. May isang dalawang tao. Sabi niya, kasi sinabi ko mo doon, sabi ko sa kanya, wala kang ang lahat ng kailangan natin dito sa dunya ay matatagpuan natin sa Quran. Dahil ang Quran tibyanan likulli shay. Ang Quran mag-explain sa lahat ng kinakailangan natin, sa lahat ng bagay. Sabi niya, marami siyang tinatanong, mayroon bang Allah Akbar sa Quran? Mayroon bang Bismillah sa Quran? Mayroon ba ruku sa Quran? Mayroon bang sujud sa Quran? Nandiyan ba sa Quran? Ang ako naman, dahil nagtatanong, nagbibigay naman ako ng sagot. Hindi ko alam yun, no? Nang nagsiuwian na kami, umuwi na, bumalik na sila, na alam mo naman, ang Sitangkay, hindi yung simento, yung parang yung tube lang, yung kahoy na tulay na kahoy, gawang sa kahoy, no? Bakit ba ang laki ng tulay na yon? Bakit yung dalawa na yon ay nahulog sa baba ng nahulog sa dagat. Dagat. Buti na lang yung dagat hindi malalim. Pero nakatayo din sila. Parang impossible talaga, no? Dahil yung paghulog nila sa ganyan, halimbawa, tawanan pa silang nag-story sa akin, tawanan sila, tapos bakit ba nahulog sila? Parang ibinuhat sila at inagis sa dagat.
Pero nang dumating sila sa dagat, ay nakatayo din sila. Sabi niya na ikaw kasi, sabi niya, pinakano ang isa, sabi niya, ikaw kasi, matigas talaga ang ulo mo. Inaano mo yung ustads? Yun nga, hindi sila nakikinig. Nagpretend na yung, talaga ba ganun pala? Sila, kinaumagaan sinabi nila sa amin. Sabi niya, patawarin ninyo kami. Pretenders to be a real Muslim, to be a real supporter. Pero yun pala, iba ang nasa loob. Kaya mga kapatid sa Islam, kayo mga prime movers o kaya kayo na nagsisikap para i-establish ang reality para sa kahit sa ibang grupo. Please do your precautionary measures. Huwag talaga kayo na dapat mag-move kayo sa sa tamang oras at tamang pag-aaral. At saka mag-ingat din kayo kasi isang araw al-akhilaw yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Yung mga naggrupo ngayon na naggrupo sila na hindi nila alam kung bakit. Naging magkaibigan sila, naging magkapatid. Pero iba ang nasa loob, hindi para sa Islam, dito pa sa dunya ay mag-aaway-away din sila. Sino ang hindi mag-aaway? Yung mga muttaqin, yung batayan ng kanilang pagkakaibigan ay yung ideology. Yung ideology. Yan sinabi ng Allah Ta'ala, mag-ingat kayo dahil ang mga taong pretenders na hindi pala nakasama ninyo ay sinabi na ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi darkil asfali minan nar, ay kasama sila sa mga munafikin na doon sila sa impyerno, sa baba pa ng impyerno. So mga kapatid, inshallah kaya nga mag-ingat kayo. Ang Ahlul Bait alaihimussalam, sila ang bali na representative ng Allah subhanahu wa ta'ala after Rasul sallallahu alaihi wasallam, at sila ang pumalit sa kanila. Ang pumalit sa Rasul sallallahu alaihi wasallam based on logic, based on the Quran, at saka based sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung sabihin ninyo ngayon lang nalaman namin na sinasabi na natin ang may mga nangyari sa in between after the demise of Prophet Muhammad, marami ang nangyari. So dahil doon, kung meron kayong tanong, inshallah, magtanong kayo at magdua tayo ng dua tawassul, o kaya meron tayong dua para inshallah magiging itong last na lecture natin ay magiging saksi ang Allah subhanahu wa ta'ala, at magiging para matanggap ang natin, inshallah subhanahu wa ta'ala may barakat. At kahit kaunti man ang napag-aralan natin, at least tatanggapin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, at magiging kasama tayo sa mga sapaat ng Ahlul Bait, lalong-lalo na ang Hazrat Fatimah Az-Zahra, inshallah. Sige, kung may tanong kayo, inshallah magtanong kayo hanggat hinahanap ko pa itong hadith o kaya itong dua. Magtanong kayo kung mayroon kayong tanong. Okay, sige. Ito po tungkol po sa amin na halimbawa po na tungkol po sa benefits sa pera. Benefits? Yung halimbawa po maglalagay ka po ng pera na halimbawa sa bangko, no? Bibigyan po ng time deposit po yung pera mo. Ano po yung Sheikh, haram po yun? Hindi. Hindi haram. Hindi. So kung halimbawa po may mangungutang po sa akin ng 200, 300, sabi kukuha po ako sa kanila ng 10K for month. Ano po? Okay. Ano po yung haram po yun sa amin mag-iinang na isang pamilya o hindi po? Merong hadith dyan na kung halimbawa yung interest, in the first place, ang riba ay haram sa Quran at saka sa hadith. Ang riba, yung pera na halimbawa mangungutang ako ng 100, babalik yun ng 120, di ba?
Ibig sabihin? 20 ano po. Ha? 5-6. 5-6 ang tawag doon, no? Naka-fix, malulugi ka man o ano mangyari ka, dapat bayaran mo talaga ang na yun, yung interest na yun. Naka-fix yun. Yun ay haram sa Islam. Okay? Kung minsan naman, hindi. Halimbawa, ako, isa akong businessman, tapos sasabihin mo, halimbawa, gusto mo mag-share at gusto mo ring pero not in the name of halimbawa partnership, halimbawa, kasi ang partnership dapat marami kang pera. Mayroon kang kaunting pera, sabihin niya, kapatid, pwede bang ibigay ko sa ang pera na ito at kahit papaano at least hindi ito maubos at saka mayroon mang tubo na makukuha ko. Okay, sabi ko, okay, tatanggapin ko yan, pero dapat walang fix, interest. Hindi ako magsasabi sa iyo, sabi ko, okay, bigyan kita ng every month ay 100 pesos o kaya $100 or at whatsoever. Kung minsan may mga marami akong tubo, nakuha ganansya, bibigyan kita ng 150 o kaya 200. Walang fix talaga. Bilang share mo 'yun sa business. Pwede 'yun o hindi? Pwede. Magiging haram yan. Isa yun. Ngayon, pangalawa, hindi. Muslim ako. Si Juan na yun ay Christian. Nangutang sa akin ng pera. 5-6. Pwede o hindi? Pwede. Basta na nakuha ninyo. Pwede na kung siya ay Kristiyano ay pwede nandiyan sa fikhi ng Ahlul Bayt. Halimbawa, kung isang Kristiyano mangungutang sa Muslim, ganun, pwede yun. Isa. Pangalawa, Muslim to Muslim. Halimbawa, kagamitan sa bahay, mangungutang ako sa iyo, halimbawa kahit kanino, halimbawa, sabi niya, bakit sabi ko, anong bilhin? Sabi niya, anong bilhin mo? Sabi ko, gusto kong bibili ng TV, halimbawa. So, ang halaga ng TV is 100 dinar, halimbawa. Tapos, sige, sabi ko, okay, 100 dinar. Tapos, pabayaran ko sa iyo ng 120. Pwede yun o hindi? Pwede. Kasi ibang jeans yun, ibang yun. Bali, binili ko yan para parang rin yun. Hindi cash, at saka magkaiba ang bada, ang jeans ng magkaiba. Pero kung halimbawa pera to pera tapos naka-fix, hindi pwede. Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? Halimbawa, magpabili ako sa iyo ng 100 dinar, 100 kili. Tapos, ako ang nagbili mismo sa kuan. Pero ibibigay ko sa iyo na 120 na pera o hindi? Hindi na. Equipment na yon. Kasangkapan na yon. Bayaran mo ako ng 120. Haram yun hindi? Pwede. Pwede yun. Basta sa anong business. Halimbawa, kung magpapahiram po ako ng pera, then ang ibabayad ng hiram palay or mais, pwede mo ba yun? Yung halimbawa siya, hihiram siya sa akin ng pera. Tapos ang ibabayad sa akin, palay or mais. Twice? Halimbawa, mayroong ganito. Halimbawa, halimbawa, mangungutang kayo sa akin ng 150,000, 50,000, no? Sandali. 50,000 tapos magbayad ka ng everyday. Everyday ka magbayad, unti-unti. Unti-unti yun, hanggang aabot ng, halimbawa kung natapos na yun, umabot siya ng 120, 150. Pwede yun o hindi? Pwede. Dahil sa matatawag yung business. Matatawag yung business. Kasi yung pera na yun ay ginamit mo sa business. Ginamit mo yun sa business. Halimbawa po, yung inutang mo, yung inutang ko, panggamot ko sa anak ko or
Sabi natin, Tapos babayaran mo ako ng araw-araw, ha? Sabi mo bayaran kita ng 1 month. Yun pala pag abot ng 1 month, yung pera na inutang mo sa akin ay mayroong lumampas. Halimbawa mayroong may tubo na ano. Pwede yun hindi? Pwede yun. Ha? araw-araw kong babayaran. Babayaran yung pwede. Pwede. Isa yan na napakanuan natin doon sa halos na hindi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay.